Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Hello, howdy. Mayong odto kaninyo mga kaigsunan, kumusta mo karong puna hinaod nga nalang gyapon sa mayong lawas, sa mayong pangisip, sa maayong huna. Welcome sa ating tulumanon mga kaigsunan, ang Radio Mindanao. Kinilang gyapon ang igsoon sa kanginan si Abdel Disa, matod sa anong korman si Abelardo. Mayong hapon kaninyong tanan. Magandang hapon mga kaibigan. Anya Boling ko, Dalaginto, bumabati ng isang mainit na hapon. Andyan sa Basilan, sa Sulu Province, Tawi-Tawi, sa Sabah, Malaysia, sa Tawau, Semporna. Maraming nakikinig sa atin dyan sa Sandakan. At syempre sa Zamboanga, Sibugay. Ako, mga kababayan natin dyan. Zamboanga, Sibugay, mga Bisaya. Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Siyempre sa iba pang bahagi ng Mindanao, sa Davao Region, Davao City. Napapakinggan tayo dyan at sa Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao. Lakas tayo dyan. At tuloy-tuloy ang ating programa. At napakainit mga kaibigan, grabe. Ano ba kailangan natin? Mainit o malamig o may ulan? Katamtaman. Diba? Katamtaman. Katamtaman. Pero ganun talaga eh. Wala tayong magawa eh. Yan ang nakasulat eh. Di ba? Tama yan. Nainit, naibugnaw, naapoy, katamtaman lang. Ano, gano'n? Ganun mga tao, maliklamo man sa init kayo. Unyag init. Unyag ulan po. Sila, ulan kayo. Kaya sila, bugnaw kayo. Na naman na, walay kakuha ng mga tao ba. Pero, sige lang, pananglit. Init kayo, kita na kung mag-adjust. Diba? Dalatag mga pandong diha, dalatag payong, dalatag sombrero, o niya, dalatag tubig para dito ma-dehydrate, dito mamalhan mga kaigsunan. Diba? O asa mo karon, naamo sa inyong tugkaran, naamo sa inyong tagsa-tagsang panimalay, naamo sa bukid, naamo diha sa dagat, o asa mang dapit, naamo ga maniho sa lakyanan ninyo, amo sangpit mi ninyong kinahanglan magmatngon ta, kinahanglan nga atong atong alimahan ang atong kaugalingon, ang atong health, matud pa ni Dr. Wong na may nabataon ko ni Mindanao nag-examine ng mga agsunan. Howdy Dr. Ong. Dr. Ong, hindi Dr. Wong. Para namang gamot. Para namang sabon niya na katawa po mo diyan mga sulfur soap, Dr. Wong sulfur soap. Wala gino, mura man kinchik Dr. Wong yung pero dili na siya Dr. Wong. Dr. Ong na siya mga Willie Dr. Ong. Willie Dr. Ong. Dr. Willie Ong, unsa man daw eh. So, mo ko na magkaigsunan, hirit na siya nagkatawa, di araw malipay mo ba, di ba? Sige, sige, maminaw ta. Anto alas 2 kay daghan kay tag chismis, daghan kay tag balita para ninyo makaigsunan para sa inyong kasayuran. Tama mga kaibigan, ako kanina umaga may aksidente. Ni-report nung Bureau Chief ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Pinasa sa atin ng ating media partner. Nagkaroon ng aksidente dyan sa Bonawan District. Sa Davao City. Kaya ingat. Maraming namatay. 10 ang patay. At 6 ang sugatan. Ang nangyari dito mga kaibigan, nagsalpukan ng isang pampasaherong van at isang truck, 10-wheeler truck yata to. Imagine, nag-overtake nag-overtake sa isang truck itong passenger van mga kaibigan. At pagka-overtake niya, ibig sabihin na nag-counterflow siya, napunta sa kabilang lane.
Nako, meron namang paparating na truck. Sumalpok. Ang bilis pa naman nung paandar nung passenger van kasi ino-overtake niya yung malaking truck. At huli ng lahat nung nakita siguro ng driver na may kasalubong, wala na. Wasak na wasak yung mga kaibigan. Sus Maria Josep. Wasak yung van. Yung truck naman, yung unahan ng truck, akala mo piniping lata. Ganun kalakas. Truck na yun, Ang itsura ng truck, para piniping lata yung harapan. At yung van naman, ako. Akala mo galing sa isang junk yard. Yung mga patay na pasahero, nako, nagkalat sa kalye. 10 ang patay. Antimanos siyam at yung isa sa ospital. Nako. At yung mga nakaligtas naman, seryoso ang kalagayan. At hindi pa masabi ng mga doktor sa Southern Philippines Medical Center ang kalagayan nitong mga pasahero nung namatay at itong mga sugatan. Pinipilit natin kunin yung mga pangalan kanina, kaya lang masyadong busy ang pagamutan at hindi kagad nasasagot yung tawag ng ating Bureau Chief dyan na si Maluca Blinda. Alam nyo mga kaibigan, sa Davao City merong dyan, speed limit ordinance. Nasa 30 ka lang, 30 kilometers per hour yata pag sa highway ka. Ibig sabihin nito, talagang lumabag sa ordinansa itong driver ng van na kasama sa mga namatay. Wow. Oo, sabi nga ni Pulong, ni Vice Mayor Paulo Duterte, na mukhang pumalya itong ating mga otoridad diyan sa naturang kaganapan. At kaya nga merong speed limit ordinance ay upang mapigilan o tuwakasan itong mga deadly vehicular accidents dyan sa Davao City. 4 na taon na itong ordinansang ito. Pag tayo nasa Davao nga, kahit yung taxi sinasakyan natin pag galing tayo sa airport, papunta tayo sa opisina ng Radyo Mindanao, talagang sabi ng driver, sir, pasensya na. Hindi tayo pwede magmadali. Kaya kailangan dyan, merong oras. Baka naman siguro yung van na yun, nirentahan lang galing sa ibang Hindi, pampasaherong van. Yan galing sa ibang probinsya, hindi na alam yung patakaran dun sa Hindi, lugar. meron namang nakalagay dyan na speed limit. Sa Davao City, kompleto yan. Talagang pag barumbado yung driver mo at walang disiplina, katulad dyan sa Zamboanga City, maraming mga motorista dyan ang walang hiya. Lalo-lalo na yung mga tricycle drivers. Ako, although hindi naman lahat. At lalo-lalo na rin yung mga nakamotorsiklo. Majority ng mga nakamotorsiklo, anak ng pating. Marami nagreklamo sa atin. Na laging nagka-counterflow itong mga motorcycle riders. Minsan may mga sakay pang pasahero, 3, 4, bata, walang mga helmet. Ay, tapos nakaparada pa yan sa may pedestrian lane mismo. Kaya nga sabi naman ni Vice Mayor Paulo Duterte, sabi niya, dugay og gikapoy nako sige pahinumdum sa LTO, LTFRB ug CTTMO. Ito yung Traffic Management Office, mga kaibigan. Ang disiplinaho ng mga van drivers entering Davao ug mga bus drivers ug labi ng mga jeep nga turil ang biyahe. Sabi niya, wala na ako kabalo kung buta mo o bungol. Karon nga na ay napod nga matay mag-atik-atik tapod mo og magdakop. Mauni madakpan ni nga mga van kay na ay under the table sa mga traffic officers. Yes. That is an accusations because I have informants. Sabi ni Vice Mayor Pulong Duterte. Sabi pa niya, to the families of the victims, we deeply regret your loss. Ako, dyan sa Zamboanga City, hoy, gumising kayo! Ang dami-daming mga jeep dyan na, imagine, may mga pasahero nakasabit, may mga pasahero sa ibabaw ng bubungan. Lalo-lalo na rin, mga biyahe papuntang East Coast. Walang ginagawa yung City Hall para mapigil yan. Kung may ginagawa ang City Hall, hindi sana makikita ng mga publiko na patuloy itong mga overloaded na pampasaherong jeep
na bumabiyahe dyan, mula dyan sa Putik. Magpalagay kayo ng tao dyan. Yung LTO, yung traffic police, yung mga traffic aid, nako po. Yun lamang, alam nyo mga kaibigan, yun lamang may mga sumabit sa'yo sa jeep, nako, bawal yan. Bawal na bawal yan. Lalo na yung may nakaupo pa sa ibabaw ng bubungan ng mga pampasaherong jeep, nako po. Top load na sinasabi. Kung pumutok yung gulong niya, patay lahat yan. May ipit. Ilang beses nang may na-aksidente dyan sa East Coast. Yung Zamboanga Highway na yan. Ako. Napakabarumbado pa naman ng maraming mga drivers dyan. Kaya nananawagan tayo sa City Hall. Hoy! Gising! Siguro dapat tignan ni Ben Klima ko, mga kaibigan, yung mayor ng Zamboanga. Umistambay siya dyan sa may Putik. Tignan niya, lalo-lalo na mga pagdating ng alas 3, alas 4, alas 5. Dapat nandiyan dyan yung itong si Ben Klima ko. Para makita niya yung reklamo ng mga publiko. Wala pa dyan yung mga overcharging na tricycle drivers. Tapos sinasabi ang Zamboanga is highly urbanized city. Asia's Latin City. Adelante Zamboanga. Di isang taxi wala. Puro tricycle. Pero yung tricycle, kung manikil, parang taxi. Grabe. Di ba? Kumalat nga sa Facebook yung nilagay nung ating kaibigan at kumparing si JB Faustino. Yung editor-in-chief ng isang newspaper dyan sa Zamboanga. Isinyer niya yung cellphone video ng isang babae. Galit na galit. Mula daw sa San Jose papuntang LM Metro Hotel. Dyan sa Falcatan. Imagine, siningil siya ng 100 pesos. Nung umalma yung ginang, sabi pa ng driver, sige, 80 na lang, 80 na lang. Sabi pa nung ginang, may fare matrix. Sagot pa nung driver, wala yung fare matrix na yan. Bayad ka. Kita nyo na. Ayun na nga ba sinasabi natin, napaka-abusado nitong mga driver ng tricycle. Hindi natin alam kung bakit binibaby ito ng pamahalaan. Takot ba kayo mawala ng boto? Gaano ba kalaking boto mga tricycle drivers? Ang alam natin dyan meron ng moratorium sa pag-i-issue ng mga prangkisa ng tricycle sa Zamboanga. Kasi yung mga tricycle para mga kuto. Sa isang stretch ng highway, mas majority niyan puro tricycles. Nag-uunahan pa. Para sa pag-counterflow. Marami dyan mga single stroke, two stroke pa yung mga makina yata na pinagbabawal na sa kalsada. At marami pa rin mga color room na tricycle. Paano ba mabibigyan ng kalutasan mga kaibigan ang problema ng overcharging dyan sa Zamboanga City ng mga tricycle drivers? Karamihan niya tayo dito, mga tricycle driver, hindi naman taga dito Hindi, walang problema yon. Hindi naman natin sabihin na hindi taga dito yung mga tricycle drivers na kaya nag-overcharge. Kahit mga taga Zamboanga drivers, ganun pa rin. Although hindi naman lahat, hindi natin nila lahat. Pero kung makakuha ng pagkakataon yan, talagang mag-overcharge yan. Diba? Matagal na natin itong pinag-uusapan dito sa inyong programa mga kaibigan sa Radyo Mindanao. Pero talagang wala. Inutil ang mga ahensya ng pamahalaan. Kinausap na natin si Mustafa noon dyan sa Land Transportation Office. Kako sir, maglagay naman kayo ng mga tao dyan sa Putik dahil marami mga PUJ dyan, yung mga public utility jeep ang overloaded. May mga nakasabit sa estribo, may mga nakaupo sa bubungan. Sagot ba naman ako, sir, pasensya na kasi talagang kulang tayo sa tao. Ay, nako. Dahilan ba mga kaibigan, kulang tayo sa tao kaya hindi natin ma-enforce ang batas? Hindi kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Madali lamang yan. Dapat tutukan din to ni kaibigan natin si Director Aminola Abaton, yung Regional Director ng Land Transportation Office.
Ang problema kay Director Abato, nako, laging wala sa opisina. Laging nasa mga meeting, convention, out of Pagadian, out of Zamboanga. Kawawa naman yung mga riding public. Kaya kita niyo mga kaibigan kung bakit saksakan ang dami ng motorsiklo sa Zamboanga City. Dahil yung mga tao napipilitan mangutang ng motorsiklo. Dahil yung binabayad nila sa tricycle, kung araw-araw silang mamamasahe, katumbas na ng installment ng isang motorsiklo. Tama. So bakit ka pa mamamasahe kung magbabayad ka na 100 araw-araw papunta pabalik sa opisina at papuntang bahay? Araw-araw yan. Sa isang buwan yan, 3,000 na. Magkano lang ang monthly installment ng isang motorsiklo dyan sa Des Appliances o kaya sa M-Core? 2,000 lang. Minsan 1,500. Kung gusto nyo ng mura-mura, Motorstar, Skygo. O kung gusto nyo para mas makatpid kayo, bisikleta. Manual. Yan ang sinasabi natin. Kaya kita niyo yung mga motorsiklo, ang dami. Meron nga moratorium sa tricycle, sa prangkisa ng tricycle. Pero tuloy-tuloy naman ang bentahan ng motorsiklo. Ayos yan. Kung yung mga driver talagang disiplinado. Kung wala kang disiplina, problema yan. Sa Davao, hindi nyo makikita yan, mga kaibigan. Lahat talagang maayos. Itong na-aksidente, hindi naman to taga Davao. Dubaan yan. Ang pagkakaalam natin dito, galing to sa Tagum. Sa lalawigan ng Davao. Doon sa Davao, mga kaibigan, hindi ka maaaring pumarada sa pedestrian lane o pedestrian crossing. Dyan sa Zamboanga, kailangan doon ka talaga sa loob ng pedestrian lane nakaparada. Kahit nakapula na yung traffic light, diretso pa rin, harurot pa rin. Ako po, talagang ang disiplina talaga mga tao. Wala kang disiplina, huwag nyo nang asahan na may disiplina sa bahay. Paano naman uunlad ang Zamboanga? Kita nyo, ang Zamboanga ngayon, patay ang negosyo dahil Ramadan. Diyan yung makikita kung gaano ka-importante ang salaping dinadala ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi sa lungsod ng Zamboanga. Tanggalin mo yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, saan pupulutin ang Zamboanga City? Baka magbistulang kabasalan na lang yan. Dahil dito ginagamit ng mga Muslim ang Zamboanga City bilang sentro ng kanilang kalakalan. Kaya nga, magtataka ba kayo, ang dami-daming bangko rito. Pati Central Bank, andi dito. Dahil sa ekonomiya na nanggagaling sa ating mga kapatid na Muslim sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na pawang nasa ilalim ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tapos yung building dyan sa Kabatangan ng lupong tagapagpamahala hindi magamit ng ARM. Kaya yung kalsada hindi rin ipinapagawa kasi papunta raw sa ARMM yan. Diba? Nung nagkaroon ng seat sa Zamboanga September 2013, sino unang mga tumulong? Yung mga Muslim. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi pa rin. Yung mga governors dyan ang tumulong, yung mga mamamayan, yung mga badya, mga samal, yakan, tausug. Alam natin yan dahil nag-cover tayo niya nang unang gumawa ng ganyan. Itong yung dating gobernador ng Sulu, si Sakurtan. Yung isang pilantropo yan, mga kaibigan, pati yung asawa niya, yung mga anak nila. Namahagi sila ng 2 barkong punong-puno ng mga aid o mga pagkain upang ipamahagi sa mga na-displace ng atake ng MNLF sa Zamboanga City. Ibinigay yan dito sa pamahalaang lokal kay Beng Climaco. Bukod sa 2 barkong puro bigas, pagkain, nagbigay pa si Sakurtan, mga kaibigan, ng donasyon na cash. Kung hindi tayo magkakamali, umabot siguro sa mga 5 milyon cash. At pati yung mga namamatay na mga refugees, ang salaping ginagasa sa pagpapalibig dyan, galing pa rin kay Sakurtan. Dahil inirereklamo ng mga refugees, pag humihingi sila ng tulong sa City Hall, inaabot sila ng 3 buwan, 2 buwan. Nako, kailangan mailibing kagad yan. Sa Islam, kailangan pag namatay ka, within 24 hours, dapat kang malibing.
So saan kukuha ng pampalibing? Walang tumutulong dahil yung red tape matindi. Anong ginawa ni Sakurtan? Nagpalagay ng pondo, 1 milyon. Revolving funds para pag nangailangan, ibigay lahat ng pangangailangan. Ayaw tong ipalabas nung dating gobernador. At ini-interview nga natin, ayaw Kahit tanungin natin yung mga naitulong, ayaw. Sabi niya, hindi namin kailangan maglagay sa media ng anong ginagawa namin tulong. Kasi ito mula sa aming puso, sa puso ng mga tausug. Ganun din. Dito kay dating Governor Sadikul Sahali ng Tawi-Tawi. Ganun din kay Basilan Governor na mayapang si Jum Akbar. Di ba? Pero paano natin nalaman to? Dahil doon tayo, nung nagdi-distribute, nung dumating yung mga barko, 2 beses. Ang tumanggap pa dyan, si Konsehala Myra Paz Abubakar. Di ba? Kaya lang, may nasahin ng mga pagkain, yung mga bakang ibinigay ng Filipino-Turkish Tolerance School na bulok. Naku po. Hindi kagad ibinigay sa mga refugees. Tapos nung selebrasyon ng Independence Day, naririto sa Zamboanga, si Secretary Jesus Doresa, ang Office of the Presidential Advisors on the Peace Process. At sabi niya, maganda raw ang Zamboanga dahil nakarecover na raw doon sa 2013 MNLF siege. Anong nakarecover? Dami pang mga tao walang bahay. Yung mga bahay hindi matiran, walang kuryente, walang tubig, walang bintana. Yung ginagawa pa lang yung mga pabahay ng National Housing Authority, nako. Isang suntok mo lang sa pader, butas na. Tragis. Substandard. Grabe itong mga animal na mga kontraktor na to. Ang wawalang hiya kayo. Ginagkasusa ng gobyerno para sa mga na wala ng tirahan, tapos yung trabaho ninyo, hindi ka makasandal sa pader dahil malalaglag. Grabe. Grabe talaga mga kaibigan. Pasensya na. Dito sa aming mga pagdadaldal. Pero yan ang katotohanan at masakit pakinggan ang katotohanan. Mauna atong nakita mga kaigsunan, di ba? Mauna nga atong nakita, kaya dili manunta ng atong istoryahon dire, pero kita gabayan man tag buhis, kita atong maumampuning atong trabaho, ang mga sila nga naa sila wala na gibuhat sa ilang lingkuranan sa gobyerno, una naalan sila nagpa dako-dako na sa ilang lubot diha nga walay mahimo, walay trabaho, gulang mo mga kwarta. So kinalan, naapoy mga media mga kaigsunan, labi na kining atong programa, ato po na silang lantahon, ato po nang ipahibalo sa katawhan, nga inana ang ilang mga ginabuhat. Diba? So, kanalaging ingon silang naay mga, bitaw atong masisgutan itong kanang ginabuhat sa atong mga gobernador diha sa Sulu, no? Dagan kaya nang hinabang naihatag diri sa Zamboanga. Pero wala man sila nag-ingon nga ilang gipalathala sa mga media, sa mga newspaper, sa mga TV. Kaya lagi gusto nila nga mulag sekreto lang, pero naibawaan gihapon ang ilang hinabang sa dinhi sa tuwa katong bitong nagkagira sa dinhi sa diha sa Zamboanga, no? Kadong 2013 nga paggira-gira sa MNLF diha nga MNLF siege nga nahitabo diha sa Zamboanga. Pagkahuman sa gira mga aksyonan, daghang kay ginabang ang mga brother nato diha sa Sulu, Tawi-Tawi ug Basilan. Kay lagi dili sila sugot nga ang ubang mga kababayan po nato nga maghikahos ba, di ba? So asa man ang atong kaluoy diha, asa man ang atong ingon sila nga pare-pare man tag Pilipino. So mauna nga bisag usaon Pilipino ang gyapon, kidaang lang mga magtinabangay. Kana naghappen diha sa Marawi. Na ay mga kababayan po nato diha gikan sa diha nga nagpuyo na karon diha sa Switzerland, sa Geneva. Sa ilang pagsubaybay sa atong programa kay lagi kining Radyo Mindanao
usahay naka-posted na siya, pagka dili lang paghumang sa programa, nga wala na siya, na mga kaigsunan, nasa website sa Mindanao Examiner. So, tibok kalibutan, ang among gipang tiskot-tiskot diri, ang among gipang istorya diri, ilang mapaminaw dito sa laing nasod. Diba? Unya, naapay kanang atong talaan, kining the regional newspaper, kining Mindanao Examiner, mabasa na nila diha nga unsay mga kalihukan, unsay panghitabo din sa Mindanao, ilabi na jud diha sa Marawi City. Una mong nahisgot-hisgutan tong miaging adlaw bahin ni anang mga donasyon ba, mga hinabang nato paingon dito sa Marawi. So ilang gi-contact, ilang kita ng atong website, hantod nga nanawag diri sila sa tuwa nga sila daw ang mga taga Switzerland diya sa Geneva nga mutabang daw sila. So mo na may contact sila diri sa tuwa, ang mga Pilipino diya sa Geneva may contact diri sa tuwa nga unsaon daw pag tabang nila diha sa Marawi City sa atong mga kababayan diha. So mo na nako nga kontakan na tanaw ang among website o unsa man padala na dito sa mua. So mao na nadawat namo ang ilang gipadala. So kami po amo pong gipadala diha sa kuan, diha sa unsa ni diha sa Marawi mga kaigsoon, diha sa ARMM. So tuwa na ang kantidad murag dako-dako tuno daghang kay itong mapalit og bugas mga kaigsunan. At the meantime magpaila-ila sa taba sigwa mo ka hinumdum asa ning radio stasyon ng programa. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ito mga kaigsunan, alas 2:30. Kamu lang gyapon na minaw sa atong tulumanon ang Radio Mindanao. Na mo itong isgut-isgutan na ito ganina mga kaigsunan. Before that, ato sang naay nag-birthday diha sa naay nag-text to nga diha daw niya ng talon-talon naay birthday diha. Uli man po mga ingon nga kinsay ang ngalan, basta isang happy birthday kuya. Happy birthday kuya. O ang pagbati gikan diri sa mga talon-talon. O ang atong mga silingan diyan silang Ramil Tarosa, mayong hapon kaninyong tanan diha katong mga nag-birthday. Asa-asa man mo karong nag-birthday, pila ito, pila na ipangindaran ninyo. Ay na lang daw na pangindaran siya kayo ibaluta ma. Kahit tiguang-tiguang ng gamay. Sige good, basta happy birthday sa inyo ha. Basta na ay pansit ha. Basig magkaingo ng ubang diya nga happy birthday, walang pansit. Happy birthday, walang manok. Kinana na ay pansit. Yan na kasi sanggol nga manok. Kanang pansit ay po din sa gulig bagoong sa mamo, di mo na angay. Okay mga kaigsunan, kamo lang gyapon na minaw sa atong tulamanon ang Radio Mindanao. O nalagi, gumikan ning atong stasyon kay miabot madig tibok kalibutan ba? Abi ninyo mga kaigsunan pagkahuman sa among programa, wala na. Among kaigsunan. Ilang search na diyan sa Mindanao, sa atong website diyan sa Mindanao Examiner. Dito sa Tibuka, dito sa ilang gisundan ba ng atong programa nga usay magisgod tag mga hinabang paingon dito sa dito sa Marawi. Ilang nadunggan nga diha ita naaday nga usag radio stasyon diha ang programa nila nga Radyo Mindanao. Pwede magisgod og Binisaya, magisgod og Chibacano, magisgod og Tagalog. So mauna nga nagpadala sila diri sa pinagi sa atong programa. Una kita pod atong gipadala dito
giforward na to ang kwarta dito sa ARMM. So nadawat na nila mga kaigsunan. So tingalig daghan to mapalit og bugas mga kaigsunan. Siguro mga 50 ka sako. Takin mo nang gi-convert na lang ang euro nila dito, gi-convert na lang into cash, into peso. So kadaghan mga kaigsunan. So tuwa na among gipadala. So ila mong kinsa-kinsa mo mga Pilipino. Di man sila mo ingon nga ayaw na lang in town sir kay murag kuan basta mga Pilipino nga gikan diri sa Switzerland, nagpuyo na diri sa Switzerland, nahimo nag Swiss citizen dito na nagbinyo na ay mga anak ang uban siya nga di na lang among banggiton ang among mga pangalan. Kami mo na aming donasyon para diyan sa Marawi City, pero sa among pagsaliksik-saliksik nakuha gyud namo ang ilang mga pangalan pero mga first name lang to mga kaigsunan, no. Mo nga dihan sa Switzerland na ay mga parinti po natong mga Binisaya diha, naapoy mga Muslim diha, no. Naapoy sila Muslim diha sa Switzerland. So maayong hapon o buntag ba o sa diha karong gabi daw sila karon diha. Daghang salamat sa inyong pagtabang din sa mga bakwit, mga biktima sa gira diha sa Marawi City. So we would like to thank you matud pa nila sa mga Amerikano for helping us here, especially here in Marawi City. So thank you so much my dear countrymen. Katawa ko sila magdugo mga atong ilong diha. Okay, so mauna ang atong mga kaigsunan diha sa Switzerland. Bueno, lagi katong istorya ni asang atong anchorman si Al gumikanaan ng mga drivers ba. Uguntang mga drivers, no, kanang may man sila professional driver. Pasabutan ng professional driver, dili ka mo labag sa mga patakaran, sa mga batas niya ng karsada. Sa mga ganit, di gani na sila magkahibalog, na sila lisensya professional driver's license. Maingon sila nga, na gani na, kanang sunod, kurbada na diya, di gani na sila kasabot. Na ay blind curve diha, na ay karatula sa eskwelahan diha unsa man na siya, di ba? Na ay reduce speed, na ay mga signage diha sa dalan nga gidambutang, pero because of lagi kaingon sila nga professional, ang lisensya lang professional, pero ang tao ga drive ambot professional ba unsa ba? Di man putam kay mo makabasa ba mo na sila, ila mo na maintindihan, pero lagi ang murag salbahay ba, murag ganang nagpaka-ignorante nga dili ba na sila ignorante, hibalo na sila 30 miles per hour ang maximum speed butang nato, alam mo padagan na sila mga 60. Unya ang pikas dito mo na ay nga unsa ni kurbada mo overtake lang gihapon ang uban, nagmamadali daw na nag-happen dito sa gianaw ni Dennis Davao mga kaigsunan. Ala ang usa ka ban mga pasahero na ay pulo nga on the spot, patay kay nag-overtake man sa usa ka truck. Siyempre ug mo-overtake ka, imo gyud ang paghusgan ang imong sasakyan. Unya katong salubong po, siyempre kakusok po ito, gahuad-huad. Gahuna-una po ito nga walay ko, kay kurbada lagi, na mauna na ang panghitabo. Usahay kining aksidente ba? May iwasan ba ni usahay kung kita nagmatngon lang, kung kita agadong, itong mga bisita nato din, mga gwapo na sila. Nagmat ko lang unta, nagpaka-professional lang unta, di nga na mahitabo ng mga inaana ba, pero bisag, binangingon sila nga, bisag nagkuha na ta, nagigamit na nato ang tanan, na aksidente lang yapon ta, walay basulon ba?
Di ba? Walay basulon mga kaigsunan. At least, nag-ingat po tayo sa daan. Na ganito ginawa na magpaka-professional po tayo sa daan. But because of kuminsan ng aksidente nating maiwasan, so unsao man. Pero at least, di tasisyon sa uban. Nagpadagay ba ito siya 60 kilometers per hour lang. Niya maulan itong iyang speed limit. Maumpun padagan sa highway ka. O niya nga nung wala ba ito, okay ba ito siya, pero na-aksidente na, mautang ingon siya nga dili ka kanang usahay nga mabasol sa mga kauban na to nga kining na mga pamilya gud ana, siyempre magyaw-yaw na, magkuyawan na sila, di ba? Namaw na mga kaigsunan, di ba? So, ang oras na to, mga kaigsunan, 21 minutes more before kanang alas 3 sa hapon. Kamulong. Kamulang gyapon naminaw sa atong tulumanon mga kaigsunan ang Radio Mindanao. Diha lang gyapon sa ang atong balita mga kaigsunan diha sa Marawi City. Bahin niya ng mga gira-gira lagi nila diha nga naay mga ingon silang yung mga sinasabi nila na may mga mosque daw na binomba ng ating Armed Forces of the Philippines. Now, iginigil po ng ating Armed Forces of the Philippines na hindi po yung mga mosque na binomba ng ating mga military. Di ba? Oo. Pero alam mo, brother, alam mo, Belardo, alam nyo mga kaibigan, kahapon sinabi ni Lieutenant Colonel Joar Herrera, yung tagapagsalita ng 1st Infantry Division, na maaari nilang targetin ang mga mosque o mosque kung saan nagtatago o ginagamit ito ng ISIS sa pag-atake sa mga militar. Pero mahirap yun. Alam nyo mga kaibigan, hindi dapat bombahin ng militar yung mga mosque. Nako po. Kasi ano yan running gun battle na yan. Hindi dapat na... kasi itong mga ISIS tsaka yung Maute, doon sila pumipwesto sa mga minarets ng mosque. Itong mga minarets mga kaibigan, ito yung mga tore. Doon din sila nag-iimbak di umano ng mga bala, mga kung ano-ano. Kaya nga kahapon sinabi ni Colonel Joar Herrera na basta ginamit yan ng ISIS sa kanilang pag-aatake, target yan. Pero nakuha natin ng paliwanag. Etong si Brigadier General Restituto Padilla, yung tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. At kanina sinabi niya sa Radyo Mindanao na hindi nila bobombahin, hindi nila aatakehin ng mga mosque. So naging taliwas na to sa sinabi ni Colonel Joar Herrera. At sabi pa ni Brigadier General Restituto Padilla na mismong si General Anyo, yung ating Armed Forces Chief of Staff, ang nagsabi na huwag gagalawin ang mga mosque. So maliwanag na yan mga kaibigan, wala na tayong dapat ipangamba. Na pati yung places of worship, napaka-sensitibong issue yan. Hindi basta-basta tinatarget yan. Ako po. Although sinunog at dinesecrate ng Maute at ISIS yung St. Mary's Cathedral dyan sa Marawi, hindi dahilan yun upang sirain natin ang mosque
Ang kasalanan ni Juan ay hindi naman kasalanan ni Pedro. At yung moske ay sambahan niya ng lahat. Kaya maskin ako ay talagang tutol ako dyan. Kaya nga nilinaw ni General Restituto Padilla na naglabas na ng kautusan si Armed Forces Chief of Staff Anyo na hindi gagalawin ng militar ang moske dyan sa Marawi. At ito ay pinangalawahan din mga kaibigan ni Presidential Spokesman Ernesto Abella. Dahil nagkaroon na rin ng press conference about this at sinabi nitong si Abella na nirerespeto ng Armed Forces of the Philippines ang mga mosque na napakasagrado para sa ating mga Muslim. At pagtitiyak din ng militar na pangangalagaan pa rin nila ang mga mosque at iba pang kahintulad ng mga religious places sa Marawi. So ang pakiusap naman natin dito, itong sa mga nakikipaglaban dyan, lumisan na kayo, huwag niyong gamitin ng ang mga mosque sa pag-atake. Di ba? Inaatake niyo yung mga militar, kalaban niyo yung militar, dyan naman kayo nakatago sa mga mosque. Lumisan kayo dyan. Kasi para niyo nang sinasabi na, sige, subukan niyo, atakehin kami rito. Alam niyo naman, hindi magagawa yan. At pag ginawa naman yan, di ba, sasabihin niyo, inatake ng militar ang mosque. Di ba? Kaya napaka-atindi yan. Yung Zamboanga Shades, mga kaibigan, ganyan din ang ginawa ng mga rebelde. Nagtago sila dyan sa mosque sa Santa Barbara. At ginamit din nila yan. Dyan sila naglagay ng mga snipers. Kaya after nung gera, kita nyo, tagtad ng butas ng bala yan. Hanggang sa napasok nga ng militarya at napatakas. Nakatakas itong mga rebelding MNLF. Kaya hindi natin malaman kung bakit pati yung mosque pinaggagawang kampo ng mga rebelde. Nagkaroon din ng dati sa Saudi Arabia, this year lamang nagkaroon ng pagtatangka na pasabugin yung Mecca. Yung kung saan ay nandoon yung Blackstone na kung tawag. Tinangkang pasabugin siya mga kaibigan. Mabuti na lamang at napigil yung mga religious police at mga iba pang security forces na nakadeploy doon. Sino namang in his right mind imagine pa sasabugin mo yung sentro ng pagsasamba sa Islam sa mga Muslim diyan sa Saudi Arabia. Grabe na 'yun. Meron pang tinangka yung missiles pahasabugin daw. Bakit naman? Grabe. Sentro na sa buong mundo, sa buong kalibutan mga kaigsunan ganang Mecca. Makkah na siya, dili na sa Mecca, Makkah, di ba? Sentro sa buong kalibutan ang Makkah sa mga Muslim mituo sa Islam mga kaigsunan. Unya inal ng planuhang bombahon. So din sa tuwa mga kaigsunan, wala sila nga ingon ang atong militar nga bombahon na nila ang moske kay dili po na maayo. Kay ang sala ni Juan di po nga sala ni Pedro tanan sala na ginani. So og nang himo man to silang magkadautan gipangsunog man to sa mga Mauti group ang kanang mga cathedral o chapel diha sa Marawi o gagiblang gitamas-tamasan ang mga imahe sa Ginoo. So ilaha na itong mga kaigsunan dili kay atong balusan pod nga ang moske nga ato pong bombahon. Ibalutan sila nga naa sila di sa moske ambod lagi wa nila nagirespeto pod ang mga kinilagi mga Mauti group nga Muslim man unta na sila, ang ingon sila nga Muslim man sila. Wa nila respeto ang buwan sa Ramadan. Wa nila respeto ang balay sa Ginoo nga naa sila magtapok diha kay balo sila nga dili bombahon na sa atong militar, di ba? So ang militar ni balo na sila unsaon pag kuha niya ng moske nga giokupar sa mga Mauti group, unsaon pag pag-operate sa mga militar aron makuha na ang moske diha nga giokupar na karon sa mga Mauti group. Tanawa na gud mga kaigsunan wala naman sila respeto ba balay sa Ginoo gihimo nila kining giragirahan diha na sila matulog diha na sila magkaununsa nga nahugawon na intaw ng balay sa Ginoo, di ba? So ang military ang ilang buhaton karon dili na nila bombahan pero inalalantaw nung saon pamagi nga makuha nila ang mga kining unsa ni mabawi nila kanang moske
niyan ng mga tao nga nagtamas-tamasa sa atong kapayapaan, mga kaigsunan, itong mga Mauter group. Now, diha sa basilan di ay Sir Al daghan na minaw sa tuwa diha na ay nag-text dis tuang usa ka lieutenant na siya nga naminaw sila karon. Matod pa niya, Assalamualaikum. Kayo pala naka-anchor sa RPN program ngayon at saka si Sir Al. Ano title ng programa natin? More Power. Bless uli Haji Yusuf. Haji Yusuf, Lieutenant Uyig po ito, mga kaibigan, na nakikinig sa ating palatuntunan diyan sa Basilan at nagiging Haji na po ito. Salam doa diyan sa inyo, ha, mga kababayan po nating mga diyan sa Basilan. Huwag hinaot nga continue padayon ang inyong pagpaminaw. Nakakaintindi ka ba, sir, ng Bisaya? Alam mo kasi nagsama tayo dyan sa Basilan noon at nung nagkaroon po tayo ng isang radio station diyan ng AFP at kasama po natin nung nasa military Sino, pa rin. retired na ba? Retired na siya, sir, Teniente. Si Lieutenant Joseph CRS, Oyeg. CRG. Sa CRG noon at naging balik Islam at Haji na siya ngayon, Haji na. Talaga, that's good. Haji na. Namimiss natin yung kasamahan natin yan sa CRG, ha? Si Bingo. Asan na ba si Ayan, Bingo? si Bingo. Maas na talagang. Hindi, hindi pa. Wala naman tumatanda eh. Medyo nakakatanda na. Diyan pa rin sa South Village yata si Bingo. Talaga. Dami tayong mga kasamahan natin na maas na katulad ko. Marami kami dyan, mga kaibigan, sa CRG, sa Civil Relations Group. Anong kapanahonan nito si Colonel Fredesvindo Covarrubias. Saan na kaya si Sir Covarrubias ngayon? Ay, mayaman na yun. Meron ng rancho siguro yun. Sa taong bundok na. Panay rancho na inaatupag doon. Kasama natin niya sila Sergeant Tablao. Sila Arnold. Si Toto. Engineer na yung mga anak ni Sergeant Toto. Yeah. Anyway, ganyan talaga. Kaya mga kaibigan, nakikiusap tayo palagi. Suportahan natin ang ating pamahalaan, ang ating otoridad. At ingat sa mga pinopost. Nako. Talagang wag tayo magiging ISIS propagandist. Maraming mga ISIS members, supporters ang nagpapakalat sa social media ng iba't ibang mga larawan at mga video, mga tangke na winasak, APC, lahat. At hinihimok pa ang ating mga kababayan na sumanib sa kanilang pakikibaka. Naku po, walang maidudulot ang giyera, tandaan niyo yan. Puro kahirapan ang magaganap. At ang unang apektado nito ay walang iba kundi mga sibilyan. Correct. Mauga na mga kaigsunan, di ba? Malagi, ayaw na nato dungagan ang atong problema. Katang mga kabataan na nato, ayaw ninyo post ng mga nga murabag ka ng bitaw nga ilang gidaot ang imahe sa atong kagamhanan sa atong gobyerno. Unya ilangi unsa ni ang atong mga kalaban po ang mga tao nga matubang sa Tagaw nga naghasik ng lagim, ila po nang ipadakon, i-post po nila sa mga ilang mga social media usahay makadaot usahay kita lago professional da kita ko'y mohibalo nga mo dili ikadaot sa atong nasod ug pananglid gani pang kaigsunan na ay manahon nga maggira ang diha sa inyong lugar. Dari panahon nga ikaw magsisi sa imong ginabuhat nga kita unta magkausan tanan labanan ni anang mga salod sa atong lipunan. Ikaw po diha sige po kag paninira pangdaot sa atong kagamhanan. Dari panahon do o inday nga ikaw magmahayra, di ba? Lisod kaayo ning maggira ang usang ka lugar mga kaigsunan, di ba? Na ay katubid taong nagira dito sa Iraq na ay magkabanhanan na kawa na makaon maligyan na silang lawas, di ba? Ibaligyan na silang lawas, dili ganin sa buwang nga magisyon nakadungog ani tagbalita nga wa na makaon ang atong mga silingan, atong mga parente bisag 200 sugot na gani baligyan ilang lawas. Naunta diyan sa Marawi, unta wala kay mabaligya silang lawas diyan. Unta nga sige-sige ang suporta sa atong kagamhanan sa atong mga ebakuida.
Kaya lagi wa na'y magkaon, di ba? Wa na'y magkaon sa mga maadtong uban. Kaya sige, naay mga salbahe pod, naay mga nagunsan kanang mag-take og oportunidad sa mga bakwit. Hala, makita ka nagwapo-gwapo, taga-ang kwarta, ayala na po ng kuanon, kumbensyon. Now, daghan mga kaigsunan ang maangil, daghan ang mga magutom, bahin laan ng inyong pag-apil-apil, pag murabag ang mga propaganda sa ISIS, murag ka ng inyong gikuan, hibaluta mga inyong gipadako, murag ka ng gasuporta mo sila ha, o ganan ang inyong ginabuhat, bot mga kaigsunan, asa tawa, paingon ane, wala tay pulos. Pare-pareho lang tawag mga Pilipino, mga kaigsunan, basig murag kanang malahay ang atong tema sa atong panultihan. Wa naman jud tay panahon og manamilit na kining inyong parintes kanginan nga unta sunod ugma minaw lang gyapon mo kay daghan kaayod ang mga balita, daghan kaayod ang mga chismis para ikahatag sa inyo, ikaagalagad sa inyong tanan mga kaigsunan. Kinilang gyapon si Abdel maingon nga mayong hapon kaninyong tanan. Nagpapaalam na pala yung si Abelardo. Lapit na. Oo nga. Anyway mga kabigan, maraming salamat. Isang oras na naman tayong nagsama-sama. Nakinig na naman kayo sa aming mga chismis. Nakinig kayo sa aming mga opinyon, sa aming mga kuro-kuro, sa aming mga, wag yung paniniwalaan yung mga pinagsasabi namin dito, mga kaibigan. Lahat to ay puro kasinungalingan lamang, puro invento. Anyway, mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, lahat, dyan, kina Governor Toto Tan, good afternoon, sir. Nag-text yung si Al Francis Salinas, nakikinig daw sila kanina pa. Hindi raw natin nabate. Good afternoon kay Governor Toto Tan, sa lahat ng staff ng provincial government. Good afternoon sa inyo lahat. Lahat ng mga tausog, Yakan, Samal, at lahat ng mga Pilipino magigiting. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na bukas. Tonyo Balinggo, Dalasinto, sasabing, I love you, Mama. Chup chup.